Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga pahayag ni Speaker Romualdez na buo pa rin daw ang unity team, na may tiwala pa rin siya sa mga Duterte, at yung relationship ng Duterte at Marcos Romualdez political clan ay mag-improve pa daw. Magiging ma-reconcile. Okay. So, gusto ko munang humingi ng tulong sa inyo. Please lang. Mag-subscribe kayo sa aking kaibigang vlogger. Baguhan lang siya. Olivia Canoy Balandang Mix Vlog. Ang link ng YouTube channel na ito nakalagay sa description box ng video ito. Pakiclick lang. Tatanawin kong malaking utang na loob sa inyo. Ang vlogger na ito is asawa ng isang retired na sundalo, kaparehas ko. Nagsama kami dito sa Mindanao sa maraming panahon sa hirap at ginawa. Salamat po. Ito, UNTV News, i-share ko sa inyo na kung saan may mga, I don't know, mga hindi kapanipaniwalang statements nitong ating Speaker of the House. Panoorin natin ito. Rosalie, ano yung partikular na sinabi ni Speaker Romualdez kaugnay ng hindi na pagtuloy na humiling si VP Duterte ng confidential funds? Aga naniniwala si House Speaker Martin Romualdez na tama ang naging desisyon ni Vice President Sara Duterte na isuko na lang at wag nang ituloy ang paghiling ng confidential funds para sa 2024. Ginawa nito ang pahayag matapos na pangunahan ang flag raising ceremony sa House of Representatives kaninang umaga. I believe that's the right decision, and we hail VP Sara's decision. Hindi nahihilingi ng Vice Presidente ang panukalang 500 million pesos na confidential funds para sa 2024 na una nang tinapyas ng Kamara, gayon din ng 150 million pesos na halaga ng confidential funds para sa Department of Education. Kasunod naman ito, umaasa pa rin ang liderato ng Kamara sa pag-inam ng ugnayan nito sa mga Duterte. Sa gitna ito ng patuloy niyang pagtatanggol sa Kamara laban sa mga naging pahayag ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa kanya at sa institusyon. Nananatili rin anya ang tiwala niya sa mga Duterte. Samantala, giit ni Speaker Romualdez, may unity team pa rin sa Kamara, lalo na't ito anya ang nais ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. We will always work together. It's still a unity. The President always wants us to work together, not just in Congress, with the executive, but as a country. So we will always strive for that. Aga target ng Kamarang matapos ang mga SONA priority legislative measures ng PBBM administration bago matapos ang 2023. Balik sa iyo, Aga. Okay, very clear, ano? Una, pinuri niya ang desisyon ni VP Sara na isurrender na lang ang kanyang confidential or intelligence funds. Totoo nga, kapuri-puri. Kaya lang, ano sa tingin nyo? Sa pagpuri ni Speaker of the House sa ating VP dahil tuluyan na siyang nawalan ng confidential funds. Deep inside the Speaker, di ba natutuwa siya, no? Akala niya siguro panalo na siya. But, mind you, Mr. Speaker, huwag kayong matuwa. These are wise moves of VP Sara. Pag hindi ka mag-isip, delikado ka. Kung tutuusin, kung ipaglaban ni VP Sara ang kanyang confidential funds, pwedeng maibalik sa kanya. Bakit? Di ba may nag-leak na usapan sa Senado? May 9 na senador na handang lumaban para ibalik ang confidential funds ni VP Sara. Very clear yun. So, pag ginusto ni VP Sara, babalik ang kanyang confidential funds. But, kapuri-puri nga, indeed. Lalo akong humanga dito sa VP nating ito kasi ayaw niyang magkawatak-watak ang ating bansa.
sinacrifice ang kanyang sarili o basta with nakita ko ang kanyang humility. Pag ibang vice president pa ito, baka gera patani na. Kaya lang yung tapang ni VP Sara is tinatay niya. Matapang siya sa mga terorista. Ang sabi niya, pulbusin ang mga terorista. Kaya lang pagdating na dito, mayroon siyang upbringing o mayroong very fine kung kumilos, hindi siya padaos-daos. Hindi katulad nitong Speaker of the House na nung Lunes, last Monday, pag-open ng Kamara session, nako, nagsona na siya, nag-speech na siya at inaaway niya na si Tatay Digong. Walang sabi nga ni Professor Malotikia, walang statesmanship ni Speaker of the House. Hindi siya bagay maging speaker. So, yun. Yung papuri na yun, tunay nga, kapuri-puri ang ginawa ni VP Sara. Dito tayo, sabi niya na, pwede pang maibalik ang relasyon ng Duterte family o political clan at saka ang mga Marcos Romualdez, Araneta. Ano sa tingin niyo? May pag-asa pa ba na forgive and forget? Tapos yung sabi niya na may tiwala pa daw siya sa mga Duterte. Wala talaga ito. Los-los. Mahilig siyang magsalita na wala sa puso. Yun ang tingin ko dito sa ating Speaker of the House. Itong sinimulan niyang paninira kay VP Sara, sinimulan niya na, alam na natin, yung pahayag ni Maharlika na desisyon ng Malacanang through First Lady, sisirain nila si VP Sara at all cost. At nagsimula na. Yung itsapuera si VP Sara sa mga government gatherings, nakita ko yan mismo. Nung papunta si President Marcos sa Saudi, wala, nag-iisa si VP Sara doon. Walang katabing mga high government official. Instead na mauna sa reception line si VP Sara, dahil siyang vice president, wala, nandun, pang-4, pang-5 lang. At ipokrito itong ating speaker, yung sinasabi niya na pwede pang maibalik. Sinimulan mo, Mr. Speaker, tatapusin namin mga DDS. We do not need your labanan. Sinimulan nyo eh. Bakit pa magre-reconcile? Laban, except yung ginawa ni VP Sara na pag-surrender sa kanyang confidential funds, hindi ibig sabihin na makikipag-reconcile na sa iyo. Iba ang ating VP Sara, iba siya. Kaya tinawag kanyang tambaluslos. Tunay ngang tambaluslos. Yung sabi niya na buo pa rin ang unity. Really? Unity ba ang nandyan sa Kamara? Wala na. Fuera de los buenos, Alam ko, may mga matitinong kongresista. Congressman Acop, Congressman Marcoleta, Congressman Busita, tiba pa dyan. Kaya lang, hindi na masyadong nagsasalita kasi apektado ang kanilang budget o pondo. Ganyan yan, pag kumukontra ka dyan, kakaunti ang matanggap mo. Kaya marunong itong Makabayan Black. Nakipag-alyansa kay Speaker at ngayon, baka na-doble na ang kanilang extraordinary expenses galing sa Speaker. Unity? Hindi unity yan. Pwedeng tambalos-los team. Pwedeng kapal mukha team. Balat sibuyas. So, wala na talaga itong ating Speaker of the House na blinded by his ambition.
Grabe ang kanyang ang aga-aga pa lang eh. 2023. Sigurado tatakbo siya sa pagiging senador. Bantayan natin 'yan. Para testing the waters. Ano sa tingin nyo? Mananalo ba siya as senator? Tingin ko, with all his resources, susuportahan ng PBBM admin, mananalo siya. But, ibang bagay nasa 2028. Kasi, isa na lang pagpilian. Sa senator, 12, baka pwede makalusot. Kaya itong Malaya Rice, yung card, cash assistance and rice distribution, 2,000 pesos per family. Kasama na yan sa kampanya ng kampanya ng 2025 niya. At marami pa siyang gagawing iba. At ito, nakakatakot yung revelation ni Maharlika kanina, napanood ko short video niya. Dapat daw mag-ingat si VP Sara. Bakit? Kasi ito, opinion lang ni Maharlika, nasa atin na mag-evaluate kung mangyayari ba. Lagapak ang rating ni Kuting. So, di natin malaman sa mga susunod na buwan o taon, baka mapaalis siya sa Malacanang whatever way, except violence. Ayaw ko ng violence, yung may madugong paraan. So, I don't know. Kung maliligwak si PBBM, succession is VP Sara ang susunod. Sabi ni Maharlika, itong mga Marcos, Romualdez, Araneta clan na nakatikim na ng kapangyarihan, hindi nila papayagan yun. Kung maligwak o masibak man si PBBM, they will see to it na hindi si VP Sara ang susunod. Baka pwedeng si Romualdez. Parang ganyan yung nakikita ni Madam Maharlika na pinag-iisipan ko nga naman, posible. Grabe naman, ibig sabihin yun, ililigpit nila, igurgor nila si VP Sara, sobra na yun. But these are possibilities sa politika. Kasi walang permanent friends, walang permanent enemies sa politika. Depende sa Kaya napakarumi po ang politika sa ating bansa. Kaya ako, never na papasok ako sa politika. Hindi ako bagay dyan. Yan, si Romualdez, bagay na bagay sa politika. Sa pagmumukha pa lang niya, di ba, napaka-epal. I don't know, ano sa inyo. Ako, pag nakikita ko ang mukha niya, na kasuklam-suklam. Kasi, pagka-epal, pagka-ipokrito. Pero mo, mga bigas na binibigay, nilalagyan niya ng kanyang muka. Sarili ba niya yung pera na ibinili ng bigas? Hindi naman pera natin. Yung $2 million na donasyon niya sa Harvard University. Pera ba niya yun o pera ng taong bayan? Basta ang dami ng kalokohan na ginagawa nating Speaker of the House at tuluyan na akong nawala ng tiwala o respeto sa kanya.